Eto, nasa linya po natin Attorney Benamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson at counsel for the prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Kasi kahapon na kapanayam natin si Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita naman ng respondent. Kaya hingin din natin yung kabilang panig sa prosekusyon naman tayo, Igan. Oo. Attorney Tolosa, Igan at Cathy, magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan and Miss Cathy, lahat ho ng mga tagapakinig ninyo, magandang umaga ho. Okay, natapos na po ang presentasyon ng mga Article witness para sa Article 4. Overall po, ano po ang inyong assessment? Siyempre po, pagkatapos niyan, meron kayong mga pagpupulong sa prosekusyon. Tama po. Kami ho sa panig ho ng prosecution, no, naniniwala ho kami na malakas ang kumpiyansa namin sa aming ebidensya na nailatag, no, tungkol dito sa article on grave threats. So, unang-una, wala na hong question dun sa authenticity ng video kung saan ho nakita natin, no, na merong ginawang pagbabanta ng buhay ang Vice Presidente laban sa buhay ng Presidente. Pangalawa, naging malinaw na rin kung anong investigation na ginawa ng NBI at kung bakit ho sila nagkaroon ng prima facie evidence, finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kaya ho sila nag-file ng mga formal criminal actions dahil dito. At si Director Matibag din ho, maliwanag din ang naging paliwanag niya kung bakit ho ito ay being treated as an ongoing threat, and in fact, it's a threat against national security. So ngayon, sa amin ho, tapos na kami maglatag ng ebidensya, panahon na para ang depensa naman ang maglatag din ng ebidensya para sagutin itong mga to at hindi na magiging sapat ang mere denial lamang ho para Okay, pero sa susunod po ay ipipresenta nyo naman yung mga tungkol sa confidential funds, attorney. Meron po ba kaming aabangan dyan na mga, sabi nyo, meron kayong pasabog nitong Article 4? Dalawa yatang bank official, no? Oo, ngayon pa, meron ba kaming aasahan na pasabog mula sa prosecution? Well, ang una ho namin ilalatag dyan, as we've informed the impeachment court ho, dalawang bank managers, no, from Land Bank, dahil dito ho na-withdraw yung mga cash na ginamit para dito sa mga confidential funds na ito. Tapos susunod naman ho, yung director for Legislative Archives ng House of Representatives na mag-identify naman ho ng mga recordings, TSNs, videos dun sa mga relevant na mga hearings na ginawa doon. So dito ho, sisiguraduhin din namin na although dito medyo mas challenging ho, Igan, Miss Cathy, dahil mas technical na yung usapan, meron tayong pinag-uusapan ng mga liquidation reports, yung mga dokumento na yan. Tama po, process sa COA, pero pagsisikapan din ho natin na mapresenta pa rin natin yung ebidensya natin in a way na klaro at madaling masundan, nang hindi lang ho na impeachment court, pati ho ng mga kababayan ho natin. Nanonood sila baka masyadong technical yung mga bank terms. Sasakit yung banks namin sa kakakompute dyan, Attorney Tolosa. Tama po. So yun ang challenge na we're anticipating at pinag-aandaan ho natin para maging, hindi lang ho siya interesting but more of yung easy to understand para masundan ng mabuti. Sino ba sa prosecution panel ang inaasahan nating may hawak nitong Article 2? Well, ang lead public prosecutor ho dito ay si Congressman Joel Chua ho. Si Joel. Siya ho ang lead ho. But together with him, other public prosecutors and private prosecutors will present evidence po. Makikita na po ba namin si Mary Grace Piatos, attorney? Diyan na ba papasok yun? Well, unang-una ho, ang position talaga namin, fictitious person ho talaga to dahil based on official government records, wala akong nag-exist na ganun tao. But just the same, meron ho tayong sapina dyan, titignan ho natin, tatry natin kung meron lulutang para ma-question talaga natin siya tungkol dito sa confidential funds. Baka sabihin dahil confidential funds yan, hindi naman talaga ilalagay yung tunay na pangalan. Posible ho, ganyan ho ang sabihin nila, pero kahit na ho ganon, madami pa rin katanungan na kailangan sagutin. Tulad ho ng ginamit ba para sa tamang purpose, o kadahilanan itong mga confidential funds nito, kailangan din ipaliwanag bakit pare-pareho yung pirma
na tulad ng sinabi nung NBI handwriting experts doon sa proceedings before the House of Representatives, no? Mukhang madaming pirma ho doon sa mga vouchers, pare-pareho parang isang tao. So madami hong iba pang related na mga questions kailangan sagutin. Dito ba patutunayan kung yung confidential funds tulad ng binanggit mo, nakarating ba dun sa totoong dapat pakupuntahan o personal na kay BP Sara, ganun ba? Tama po yun ho yung tutumbukin natin na issue dyan. Iga, no, stated in our articles of impeachment. Ang statement ho namin dyan is maliwanag dun sa ebidensya na papakita namin. Hindi yan napunta dun sa mga sinasabi na supposedly mga purposes kung bakit ito ginamit. Bukod dun sa bank officials, may isang item dun sa article to na napansin ko, yung may nilagay daw sa isang project ng Armed Forces of the Philippines pero lumilitaw, wala pala. Tama ho yan. Yan ho yung linagay din namin sa articles of impeachment. So Oo. magpipresenta din tayong ebidensya patungo dyan. No? Dahil nung liniquidate ho nila itong mga expenses na to, nag-submit ho sila ng mga certifications saying na they were used. Pero yan ho ang tatalakayin natin through our witnesses to show na hindi ho accurate yun. Wala namang naging So ganong project. may witness then from the Armed Forces of the Philippines. Meron din ho tayo ng mga Ah. nakalista ho dyan. Meron pong suhestyon ang presiding officer, Senator Escudero, na ihiwalay daw po yung spokesperson ng magkabilang panig para daw po hindi mapag-usapan sa publiko yung merito nitong impeachment trial. Kayo pa rin po ba kayo po ba isasalang sa mga Ay pagbawal sila sa mga paglilitis? Oo. cross-examination, direct examination, gano'n. Oo, sabi dapat daw iba daw yung tagapagsalita at iba yung mga Maingat naman sila. magdidirect, magko-cross, ganyan. Oo. Ano po ang ginawang remedyo dito ng prosekusyon? Well, una ho, naliniwanag naman ho no, ng spokesperson din ng impeachment court na ito was not an admonition, it was just a gentle. And we appreciate that reminder, no? At tulad ho ng ginagawa namin from the start, lalo ho namin sisiguraduhin na magiging maingat tayo sa mga statements natin para hindi natin ma-violate itong sub judice rule na to. So, ang gagawin ho namin siguro is, well, for now, wala pa hong decision no, na I will stop acting as spokesperson. No? So, sa ngayon, I'll do dual roles, private prosecutor and spokesperson ho. But para maiwasan natin yung risk na ma-violate natin to, pwede hong gawin dyan kapag ako ay sumalang no, para magpresenta ng witness or mag-cross-examination, I'll dial back my duties as spokesperson. No? Siguro yung paukol sa bagay na to, iba muna ho yung magsasalita. Saan Okay, po ba para- kayo Hindi, okay lang. saan po ba kayo magpipresenta, attorney? Sa anong article? Well, I hope you'll understand ho, yung mga ganong bagay as yung assignments ho ng lawyers. Secret muna. It's a matter of strategy. Opo, hindi muna ho namin Sige. mailalahad. Okay, para maibalik natin yung interest sa impeachment trial ng publiko kasi parang ang reaksyon dun sa Article 4, may part na nabobor na sila, may patig. Sorry po. Oo. Ito ba Article 2? Ano ba mas exciting? Article 4 o Article 2? Mas Oo dapat nga. bang abangan namin itong Hello? Attorney Tolosa? Attorney, can you hear us? Attorney. Sorry na, medyo nawala ho ma'am, Opo. but I can hear you now. Ayan, okay. Sabi ko para maibalik yung interest ng publiko, kasi parang karamihan na-bore dito sa Article 4. O kaya parang nagkaroon ng impeachment fatigue, sabi nga. So, ano ba mas exciting, itong Article 2 o Article 4? Para abangan naman ng publiko. Di ba? Kailangan talaga mapapanood nila ito eh. Oho, tama ho yun. No? Talagang dahil dito napaka-importante, hindi lang malatag yung Kasi ebidensya. but dapat ito pa, warning lang, no? Kasi minsan nagre-relay sila, mabilis kasi, no? Social media. Ang problema sa social media, Mali. napurga na, na-twist na yung mga... Kaya dapat panoorin natin ang buo nang hindi napapalitan yung mga naratibo. Oo, mali kasi minsan yung analysis ng Oo. mga vlogger. Yung, tama po yun. Hindi naman Hello? lawyer. Hello? Yes, hindi naman lawyer. So, Hello? mas exciting ba yung... Hello? Hello, Atty. Tolosa. Attorney? Yes, Okay. ma'am, can you Ayan. hear me po? Yes. Can you hear me? Mas Yes, sir. Sorry, exciting ba yung Article 2 kumpara sa Article 4?
Well, una-una ho, tama ho kayo kaya lagi naming inaanyayahan ang mga kababayan natin na panoorin ho yung mismong paglilitis para hindi ho tayo maligaw, no? Dahil nga Hmm. madaming misinformation campaign sa social media, no? Kukuha lang ng mga certain portions, sa splice ho yan, Mm. kataliwas yung pinapakita nila doon sa kung ano nangyayari sa mga totoong hearing. No? Kaya napaka-importante ho, panoorin natin lahat. And sa tulong ho ng media, tulad ho ng programa nyo, na mapaiabot ho namin sa kanila kung ano ho yung totoong nangyayari. Ngayon, dito naman ho, yung difference ho ng dalawa, tama, talagang challenge ho yan sa amin. Kailangan makuha din ho yung attention ng mga kababayan natin, no, para patuloy ho nilang subaybayan dito. But ito, ano naman ho to, madami tayong pag-uusapan na matagal naman ang hinihintay din ng mga kababayan natin tungkol dito dun sa mga Mary Grace Piatos, Mm. no, but at itong mga ganitong mga klaseng pangalan. And I think magiging interesting pag nakita na maliwanag yung storya kung bakit yung pinapakita namin hindi naman nagamit sa sinabing purpose o dahilan itong mga confidential funds na ito. Okay, merong nangyari sa Quadcom, sa Mhm. Kamara, na nabanggit kasi na ang pinagbigyan ng Special Disbursement Officer, SDO ng OBP ay yung mga security detail ni VP Sara Duterte, sina La Chica at yung isa pa. Pero natigil sila kasi nagsagawa daw ng sariling investigasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ano na po ang update doon, Atty. Tolosa? Papatawag ba itong mga security detail din ni VP Sara? Well, maaari ho, may mga nalista ho tayo diyan sa ating sa pre-trial order as hostile witnesses, no? So isa ho 'yan sa mga options na pepresenta ho natin. Ayun. Oh. Kung nabanggit niyo yung order, may order ba kayo sa catering? Kayo ba Saan po ba may kayo sarili ba kayong okay ba Oo. yung catering ng Senado? Saan po ba kayo kumukuha ng pagkain kung hindi niyo po mamasamain, Attorney Tolosa? Interesado Oo, lang po yung taong bayan kasi yes. issue ngayon ng catering. Oh. Miss Cathy, Igan, pasensya na ho kung dun sa mismong details, no, kaming as a lawyer, hindi ko na ho masyadong nasiyasat yan. Pero, pero ang masasabi ko lang, basta, so far as I'm aware, hindi ho Senado ang nag-shoulder ng mga expenses para sa Hmm, meals ho ng prosecution. No? ayan. Ay May baka sarili-sarili kayo. baka Oo. sabi nga ni Attorney Kapunan ano daw chips tsaka ensaymada. Oo. Kasi Mary Grace Piatos. Oo, Okay. basta Gaano wag katagal wag ba? wag lang kayong Oo. one-sided ha, Oo. Atty. Tolosa. Gaano katagal po ba, Attorney Tolosa, itong inaasahan nating pagpresenta ng Article 2? Yes. Well, Miss Cathy, dun sa pre-trial order, ito yung pinakamadaming araw na ibinigay sa atin to present evidence. Kung sa grave threats, binigyan tayong, I think, 11 days, dito 30 days. Ano ho? Pero tulad ng ginawa namin dun sa grave threats, pagsisikapan din ho namin mapaiksi ito. Okay. No? So, maalala natin sa grave threats, 3 witness lang ho present namin. We have the presentation of around 5 to 6 witnesses. Ganyan din ho ang gagawin namin dito as much as possible. No? Kapag napresenta na namin yung ebidensya na kinakailangan para suportahan yung articles on confidential funds, hindi na ho namin pipiliting iupo pa lahat ng mga testigo para mapabilis Okay. din ho. Patulong lang po na maliwanagan yung proseso. Natapos ay Article 4, hindi ba agad magbobotohan dun? Hindi pa ho, Hindi pa? under ho dun sa impeachment rules, Ah, Igan, kailangan ho tapusin muna lahat. magpresenta ng ebidensya, opo, ng magkabilang panig sa lahat ng Okay. articles Okay. bago ho magdesisyon. Ngayon naman ho, kung umabot sa punto dahil ito ay option na available sa amin, if we will say, for example, we will waive the presentation of evidence with respect to one article, Oo. no? Oo. Kunyari, 2 na lang, tigil na, doon na ho magbobotohan na. Just in case mangyari ho yun. Hmm. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyo, Attorney Tolosa. Ayan. Ingat po kayo. Maraming salamat din ho sa pagkakataon. Magandang umaga ho ulit.